Happy 128 years Independence Day na sa ating mga Pilipino. Tunay ba tayong malaya? Talaga bang may kalayaan, anak ng kagwang? Dahil araw po ngayon ng kalayaan, siyempre, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa nangyayaring araw ng kalayaan. Ito, First Family, lakas, bumatak. Kitang-kita nyo po, bumabatak po sila sama-sama. Sa mga madudumi ang utak niyan, baka iba po yung inisip ninyong bumabatak, ha? Lakas, bumatak, sama-samang bumabatak ng watawat ng Republika ng Pilipinas sa nangyayaring Independence Day ngayong araw. Maliniyawin natin. Baka, putangin na, marami pa namang mga iyakin dyan, ha? O ano na, mga bubonistang, tanganistang, talyanista ni Baki? Legit na legit po yan. Trending po ngayong araw ang batakan ng First Family. Buong mundo nakasaksi. Bongbong Marcos nasigawan sa Jinsan. Aray ko diya. Biktima ng lindol, tinawanan lang. Ano ba, Mr. President? Huwag naman ganyan. Anak ka ng kamuti, oh. Ano ngayon maraming biktima dyan ng lindol. Hindi ka po pwedeng tawa-tawa ka dyan. Kailangan seryoso ka dyan, no? Kailangan ipakita mo na ikaw ay tumulong, anak ng kagwang. Magandang tanghali po sa ating lahat. Happy Independence Day. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Ito, pag-usapan po natin yung batakan ngayon. Trending po sa social media. Anak ng kagwang naman ng mga caption yan, nakakaloko. First Family, sama-sama po silang bumabatak ngayong araw ng kalayaan. Lakas nga bumatak ni Sandro dyan eh. Tunay ba tayong malaya, anak ng kamuti? Tunay ba tayong malaya sa mga banyaga? Listing awards. Siguro. Ano sa tingin nyo? Under Marcos admin, mukhang wala po tayong kalayaan. Dahil hindi po malaya ang maraming Pilipino ngayon mag-criticize sa gobyernong nakangiwi ang panga. Pag ikaw ay politician, nagke-criticize ka, paniguradong kulong ka. Kagaya ni Manong Chavit Singson, kagahapon lang. Bigla na lang pina-aresto. At nag-mugshot. Pero napagpiansa naman. Marami na pong ginigipit ang gobyernong ito. Kaya sa tingin ko po, baka sa tingin rin ninyo, hindi po tayo tunay na malaya. Ang kalayaan ay malaya ka magsalita, malaya ka magpahayag ng inyong saloobin. Yan ang tunay na kalayaan. Malaya ka sa banyaga, hindi ka nagpauto, hindi ka dependent. Yung foreign policy mo, hindi dapat dependent sa mga banyaga. Pero under Marcos admin, dito po natin nasaksihan na yung kalayaan ng mga Pilipino ay talagang sinusuppress. Yung freedom, sinusuppress ng gobyernong ito. Marami na pong biktima ng gobyernong Marcos. Isa na po yan si former President Rodrigo Roa Duterte. Baka nakalimutan na po ng sambayanang Pilipino po ito. Pinagkanulo po ng gobyernong Marcos ang dating Pangulo sa ICC, sa International Criminal Court sa Banyagang Korte. Usap po tayong lumuhod, no? Daan sa mga banyagang iyan. At yung sarili nating batas ay hindi po natin iniisip. Ang sinusundan po natin ngayon na batas ay batas ng mga banyaga. Di ba, Nyor? Anak ka ng kamuti ka. Kaya kung ang pinag-uusapan ay kalayaan, hindi po lubos na malaya ang sambayanang
Pilipino. Malaya sa banyaga, sabihin na lang natin na malaya sa banyaga, pero sa kuko ng mga kawatan, sa kuko ng mga buhaya, hindi po tayo malaya. Yan ang nakikita po natin. Dahil legit po yung slogan ni Bongbong, bumabangon tayong muli. Bumabangon po sila lang, hindi kasama tayo. Bumabangon silang muli. Sino po yung mga bumabangon? Mga durugista, ayan, bangon na bangon. Mga kriminal, ayan, bangon na bangon ang mga animal. Mga kawatan, ayan, bangon na bangon. Iba na nga po ngayon ang mga buhaya eh. Noon ang mga buhaya, mahilig lang sa karne. Mahilig lang sa manok. Ngayon, ang mga buhaya, mahilig na sa malita. Nakakagwang talaga naman. Kaya bangon na bangon, ngiwim, no? Ito, palabas po muna natin kung saan po tayo humugot ng ating caption. Baka kasuhan tayo ng mga animal. Dalawa po yung kinuna natin dito ng mga caption, ha? First family, lakas bumabatak. Siguro, tinutrolls na po yung FB page na to. Ito po yung una kong pinagbasihan dyan, no? Hala ka diya! Batas PH. Ayan, oh, tingnan mo naman. Talagang lakas bumatak ng animal na to. Nang tali, ha? Baka ibang inisip ninyong pagbatak-batak, ha? Ito. Linawin natin, ha? Kung anong binabatak dyan. Okay. Sabi ng Batas PH, first family, lakas bumabatak. Hala ka diha. Ito. President Ferdinand Marcos Jr. Narito yung caption nila. Trending na siya eh. Dami rin troll sa comment section. Together with the first family, lead the flag raising ceremony and commemorating the 128th anniversary of Philippine independence and nationhood at Rizal National Monument at the Quirino Grandstand on Friday, June 12. Watawat na lang manang pala, no? Ito, nahahat siya ako. Watawat lang naman pala ng Republika ng Pilipinas ang binabatak. Huwag na masyadong kulayan ito. Talagang lakas naman talaga bumatak. Kita mo naman. Aray ko. Kitang-kita ba binit siya? Tanong mo kay Maharlika. Ang saya talaga natin ng Independence Day. Legit na Happy Independence Day. Yan lang po yung pinagkukunan ko ng caption. Kayo naman talaga. Nasa kanila na lang ho, mga bubunistang tanganista, kung paano kayo mag-isip ng mga caption natin dyan. Kayo, bahala kayo. Kung bumabatak ng polboron, sa inyo yan. Pero hindi yan ang pinupunto ko dito. Kung ano ang pinupunto ng Batas PH, yan din naman po yung pinupunto ko. Linawin lang natin, ha. Lakas talaga bumatak naman. Legit, kita-kitang ebidensya, oh. So, tingnan mo, kasama si Bakit dyan. Batak na batak din dyan. Ito. Meron sa baba natin. Anong caption natin? Sama-samang bumabatak. Ayan, baka sabihin na naman ninyo, grabe naman talaga to si Bisdak, literal talaga yung gusto niyang isabi na bumabatak. Hindi po bumabatak ng polboron yung sinabi ko dyan, ha? Linawin natin, baka kasuhan tayo ni Matibag. Eh. Bumabatak po ng lubid, tali, sa watawat ng Republika ng Pilipinas. Kasi kailangan mo dyan lakasan, eh. Pag hindi mo yan lakasan pagbatak, wala, luya man. Kasi malaki po yung watawat ng Pilipinas dyan sa Rizal Park. No? Kailangan ng maraming tao magbatak dyan. Ito, nagkakataon, first family, yung bumabatak. Kaya kailangan puwersahin, lakasan, para umangat yung watawat ng Republika ng Pilipinas.
Di ba, Nyor? O, ito naman, yung kinukuna natin ng hugot, yung sama-samang bumabatak. Ay, 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 pag-ibig. Ito naman po. Ang balita ngayon. Tindi ng mga caption, no? Sama-samang bumabatak ang first family. Lakas ng amats, oh. Okay, ayan po, kitang-kita naman. Ayon po sa ang balita ngayon, ito po yung kanilang headlines, caption, Kaya nga trending, sama-samang bumabatak ng watawat. Pag yan, dinugtungan mo ng hindi maganda ng sama-sama bumabatak ng, kunyari, pulburon, patay, kaso ka dyan. Kunyari, sinabi mo, Ito, watawat, mandong. Okay. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ang mga miyembro ng First Family ang ceremonial flag raising sa Rizal Park bilang bahagi ng paggunita ng ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan nitong Hunyo 12. Ayan. Sa seremonya, sabay-sabay na humahawak at bumabatak sa lubid ng pambansang watawat ang Pangulo, First Lady Lisa Araneta Marcos at iba pang miyembro ng First Family habang tinataas ang bandila ng Pilipinas. Kasama si Sandro dyan. Ang aktibidad ay bahagi ng opisyal na programa ng pamahalaan para sa pagdiriwang ng Philippine Independence Day na ginugunita ang deklarasyong ng kalayaan ng bansa noong Hunyo 12, 1898. Yan po yung mga mga bayaning mga Pilipino na nakipagdigmaan sa mga banyaga para makuha lamang natin yung independence na dapat pinapahalagan po natin yan. Ang problema dito sa gobyernong Marcos, lumuluhod sa mga banyaga, lalo na po dyan sa usapin ng International Criminal Court. Pati nga korte natin, wala na, hindi nare-respeto Ang sinusundan ng gobyernong ito ay ang batas ng International Criminal Court. Nakakalungkot nga lang. No? Kasi nakipagdigmaan yung mga ninuno natin, kung buhay pang mga yun, binatukan na si Bangag yan Gusto nyo ebidensya na malakas sila bumabatak? ng watawat? Ebidensya po gusto nyo? Ito po. May ebidensya po tayo. May video, mandong. May video, may video. Okay. Sabihin na mimiki tayo. Tinanggalan ko lang ng audio yung ilan, lalo na po yung pambansang awit ng Pilipinas kasi may copyright yan. Pero pinapalabas lang natin dito yung ebidensya na malakas talaga sila bumatak ng watawat. Aray! Aray! Iyak! Si Bangag! Iyak niya! Okay. Okay, i-play po natin yung ebidensya natin na ang First Family ay sama-samang bumabatak at malakas silang bumabatak ng watawat. Ito. Ayan Francisco Isko Moreno Dumagusa. Pinangunahan ni Dayonyor sa front. Ayan, kilakasan mo yan Tapos si Baki. Ayan. Si Sandro. Ba't kayo nakashades lahat? Ayan na. Ayan yung watawat. Laki ng watawat Kaya kailangan talagang malakas ka bumatak dyan. Kasi pag pahinay-hinay ka dyan bumatak at wala kang lakas, baka bumagsak yung watawat dyan Gaano ba kalaki ang watawat dyan, no? Kaya ilan sila bumabatak dyan? Si Dayonyor, si Lisa. Ayan. Tingnan mo naman, Hala! Batak ka ba? Ang liit ng braso ni Baki. Grabe si Sandro, lakas bumatak, yung dalawa, yung tatlong anak nila ni Dayonyor, grabe, lakas bumatak. Nako! Bilis pa bumatak. Kaya na, yung watawat ng Pilipinas.
Oh, ganun lang. So, kita na natin yung ebidensya. Reply lang natin ng konti. Sige, komentuhan natin habang bumabatak sila. So, Francisco Isko Ayan na. Moreno Dumaguete Okay, sa Maynila. okay. Saksihan po natin. General Romy Ika 128 Independence Day po ngayong araw. Pinangunahan po ni Bongbong Marcos ang pagbatak ng watawat ng Pilipinas. Kasunod po si Liza Marcos. Kasunod si Sandro Marcos at yung dalawa pa nilang anak. Saksihan po natin yung kanilang pagbabatak ng watawat. Sige, Nyar. Ito. Batakin nyo, ha? Mga kababayan. Kaya kailangan po ng malakas. No? Mabilis. Hindi lang pala sama-sama, hindi lang pala malakas bumatak. Kailangan para mabilis. No? Ayan na, bilisan mo. Ba't ang lit ng braso ni Madam? Oh? Madam, ba't ang lit ng braso ni Madam? Grabe ang tatlo talaga. Sanay sa batakan. Talakad niya. Batak lang pala yan. Sanay kami dyan. Experiensyado. So, Francisco Isko Moreno Ito, tingnan ko lang muna to ba't ang liit ng braso ni Madam Lisa? Ma'am, tigilan mo na yan, ma'am. Tigilan nyo na po yung ibang batakan. Pero dito, mas maganda. Dito na lang kayo, yung batakin ninyo ng maayos yung watawat. Pampalaki ng braso yan. Si Madam, maliit ng braso niya. Tingnan mo. Parang hirap na hirap siya dyan bumabatak eh. Parang fake news yung lakas bumatak. Nakasids lahat ha. Para hindi halatang mga budlatang mata. Iyak na naman mga animal. Okay. Last na lang. Gusto ko lang makita yung braso ni Madam Lisa Marcos kasi nagulat ako. Ba't liit, no? Parang chicken joy. Liit man ng ma'am. Ayan, tingnan lang, ba't ganyan, ma'am, yung braso mo, ma'am? Ba't ganyan yung kamay ni Madam Lisa? Naku, itigil nyo na po yung ibang batakan. Di magandang epekto sa kalusugan yan. Namo si Dayon Junior, grabing batak na batak siya dyan. Payo lang po, Madam. Dito kayo mag-focus sa batakan ng watawat. Huwag po kayo mag-focus sa ibang batakan. Kasi yan, nakakasama sa kalusugan yan. Gagalit kayo sa akin, magpa-hair follicle kasi kayo. Okay, linawin lang po natin. Bago po ako nag-caption dito, siyempre, nagtanong muna tayo sa ChatGPT. Baka makasuhan tayo dito. Pero meron naman tayong datos. Sabi ko, tama ba yung bumabatak ng lubid? Ang sagot ng ChatGPT, para di tayo makasuhan. Opo, tama ang bumabatak ng lubid. Ibig sabihin ito, ay humihila ng lubid ng may puwersa o hinahatak ang lubid. Yan ang maliwanag. Halimbawa, bumabatak siya ng lubid upang maiahon ang balde mula sa balon. Sabay-sabay silang bumabatak ng lubid. Di ba? Sabay-sabay sila. Sama-sama. Sabay-sabay silang bumabatak ng lubid sa paligsahan ng tag-ubwar. Dito naman, sabay-sabay sila bumabatak ng lubid sa paghatak ng watawat ng Republika ng Pilipinas. Walang kaso, no? Pero iyak ang mga tanga. Nasa na lang, sa kanila na lang kung ibahin ang kanilang pagkakaintindi sa ating mga caption. Linaw naman, bumabatak naman sila eh. Kung nasa isip ninyo, ibang batak, pa-hair follicle na lang para hindi kayo masaktan. Pakinggan muna natin yung talumpati ni Bongbong Marcos. Komentuhan lang po natin at batikusin po natin siya dahil panluloko po ito, anak ng kagwang. Nasaan ba talumpati mo, Nyor? Okay. Pakinggan natin kasi iko-connect natin kung meron ba talaga tayong kalayaan, may independence ba talaga tayo? Lubos ba talaga tayong malaya? Kasi under Marcos admin,
wala pong tayo nakikitang lubos na kalayaan. Ang malaya dito sila, mga kawatan sa gobyerno. Sa araw na ito, ginugunita natin ang ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng lampas 300 taon, Okay, stop muna tayo. 128 years na po ang kalayaan ko, no, ayon kay Bongbong Marcos ng mga Pilipino. Naalala ko noon, Yor, habang nagsasalita ka, Yor, kita namin, Yor, may pulbo, eh. Puti dito. Tinitingnan ko lang, baka mayroon pang naiwan, eh. Ganyan na ganyan. Pero ang bilis tumaba ni Dayunyor, no? Manas siguro to. From payat ngayon, manas. Okay, pakinggan natin. naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuna ng dayuhan, dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Sina Tamblot, Sumuroy, Daguhoy at Diego at Gabriela Silang ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Na ang tunay na mga pinuno ay yung nagsasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Okay, binanggit po niya yung mga kabayanihan ng ating mga ninuno. Di ba siya nalibadbaran dyan? Nabanggit din niya yung nang nagiging kolonyal tayo ng dayuhan. Alam mo yun, nakakalungkot lang kasi nga, ang Pangulo nagsasalita ngayon Independence Day. Yung pinag-uusapan niya dyan, kalayaan. Yung sabi niya, isang tabi yung ang totoong leader ay isang tabi ang personal interest para sa kapakanan ng mamayan. Hindi po yan ang nakita natin eh. Alam mo yun, yung mga binabanggit mo sa Bohol, si Dagohoy, Cavite, Jigo Silang, sila ni, yung mga bayani natin noon. No, Gabriela Silang, ayan. Andres Bonifacio, yan, nagbuhis ng buhay ng mga yan. Dr. Jose Rizal, nagbuhis ng mga buhay ng mga yan, di ba? Binatak mo yung watawat kanina. Alam mo kung buhay pa ang mga yan, binatukan na to eh. No? Bakit? Puta, nakipagpatayan kami, nagbuhis kami ng buhay para sa ating kalayaan. Celebrate mo nga ngayon yung 128 years ng independence. Pero hindi mo to binavalue. Hanggang bunganga ka lang. Bakit? Tingnan mo ang nangyayari kay Tatay Digong. Ngayon din kay Bato. Di ba ho, sinakop tayo ngayon ng International Criminal Court, Banyagang Korte? Yung kalayaan natin ngayon, isinuko mo, lumuhod ka. Di ba, Bong? Noong 2025, lumuhod ka sa International Criminal Court. Isinuko mo yung former president. Ginastusan mo pa. Ngayon ba, wala siyang karapatan magbanggit ng kalayaan eh. Yung kanyang talumpati ngayon, anak ng kagwang, tatayo balahibo mo dyan? Kasi alam natin na siya ay under ng International Criminal Court, lumuhod sa ICC, at uto-uto ng mga kano. Yan ang maliwanag dyan. Kaya wala tayong kalayaan. Alam mo po kung sino yung malaya ngayon? Malaya yung mga kurakot ngayon. Malaya yung mga buhaya ngayon. Sila yung malaya. Malaya yung mga durugista. Malaya yung mga kriminal. Sila ang malaya. Pero tayo mga Pilipino, 120 million, hindi siguro natin ramdam ang tunay na kalayaan. Wala pong tunay na kalayaan ang Pilipinas ngayon under Marcos admin. Na sana mabawi po natin ang kalayaang ito pagdating sa 2028 na maging presidente si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya tanong ko sa inyo, meron ba talaga tayong kalayaan? Kasi kung may kalayaan tayo, hahayaan tayo ng International Criminal Court dito.
at yung NBI, kapulisan, ay hindi luluhod sa banyagang korte. Tuloy lang natin ng konti kasi pag-usapan din natin yung anak ng kagwang lindol sa Mindanao, Jinsan, na tinawanan lang niya yung nangyayaring lindol. Put, alam mo to, talagang lakas bumatak, no? Ang watawat. Sige nga, tuloy, oh. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarinlan. Grabe, no? Ang tindi ng sinasabi, ang kalayaan dapat pangalagaan. Eh, ang problema nga, Nyor, yung kalayaan natin, hindi mo pinangalagaan. Isinuko mo lang basta-basta ang ating kalayaan sa mga banyaga. Hindi tayo lubos na malaya ngayon. Wala siyang kredibilidad na magsabi na malaya tayo. Pag tiningnan mo siya, parang, alam mo, magagalit ka, parang wasakin mo na lang yung cellphone dito. Mabubuisit ka, pero wala tayong magawa kasi kailangan natin pag-usapan dahil nga, i-debunk natin yung sinasabi niyang kalayaan. Tingnan mo ito, may kinukunik din sa, kailangan daw tumulong sa mga kalamidad. Tumulong ka ba talaga? O, pakinggan natin. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Katiwalian sa gobyernong ito, Nyor, baka nakalimutan ng sambayanang Pilipino, yung mga nakikinig dyan ng mga bubonistang talyanista, katiwalian, naitala po under Marcos admin ang pinakamalawak na korupsyon ng Republika ng Pilipinas, nalampasan niya yung tatay niya. Talagang yung katiwalian, abot hanggang impyerno, na yung mastermind hanggang ngayon malaya, nagsalita pa. Di ba? Wala pang nakulong na mastermind. Ang laya nila. Yung katiwalian, almost 2 trillion, billion, yung hinahanap natin, sama-sama silang naglilima sa kaban ng bayan. Yan ang masakit dyan. Pero ang Pangulo nagsasalita laban sa korupsyon. Pero ang gobyerno niya, alam ng sambayanang Pilipino, ang katiwalian, abot hanggang impyerno. Diyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad. Lalo na sa panahon ng kalamidad. O ito, ikukunik na natin yung nangyayari dyan sa Jinsan. Lalo na daw sa panahon ng kalamidad. Kailangan daw sama-sama. Alam nyo po ang gobyernong ito, pagdating ng kalamidad, 0 po ang kanilang response, 0 po ang rating nila para sa akin. Hindi marunong mag-response, lalo na ngayon, nangyayaring lindol. Diyos ko, walang alam. Pumunta lang yun, patingin-tingin, anak ka ng kagwang ka. Pumunta lang dun, papoto-op. Diyos ko, Maria Jose. Pag pumunta ka dun, siguraduhin mo na yung hatid mo ay pag-asa. Hindi yung pagpumunta ka dun, ang hatid mo ay dilubyo. Kaya nanggagalating ho yung mga taga-Jinsan eh. Kasi alam nila na itong si Bongbong Marcos ay walang kwentang Pangulo. Walang magandang programa, kaya tayo ay nasa kuko ng mga kawatan ngayon. Yung kalayaan natin ay nasa kuko ng mga buhaya na hindi natin alam kailan tayo pakawalan. Siguro pakawalan tayo, mauubos na yung kaban ng bayan. Kaya nasigawan siya sa Jinsan eh. Di ba yan? Paano hindi masigawan? Patawa-tawa ang animal.
Kahit naman ako, Jinsan, patawa-tawa ka, nakanangkagwang ka eh. Alam nyo po, kayong mga opisyal ng gobyerno, pag may mga sakuna, parang awa nyo na, huwag kayong tatawa-tawa para kayong mga tanga. Tatawanan mo, tatawa ka dyan sa harap ng sa harap ng mga biktima, lalo na lindol. Ilan bang namatay dyan? Ilan bang mga ari-arian nasira? Tapos tatawa ka lang, hinayupa ka. Alisin mo yung tawa mo. Tumulong ka doon. Hindi po pwede na sa panahon ng ganyan, ikaw, tatawa-tawa ka, leader ka pa. Magiging sensitive ka. Sa bagay, mga insensitive naman to, lalo na dyan si Bake. Kahit nga bagyo, nagpa-party, nagko-concert, anak ng kagwang. Gaya yung crisis sa langis. Ano bang ginawa nila? Magtipid na tayo, pero sila, ayun, nagbakasyon sa Amerika. Nagparty-party pa, anak ng kamuti, no? Ganun, no, katindi sila. Ito po yung gobyerno na to, ay wala ho silang mga puso. Kaya tama lang po ito, nasigawan kayo dyan dahil patawa-tawa kayo. O ito lang muna yung nasigawan siya dyan. Oh. Galit na galit agad yun siya. No? Duterte nga sigaw eh. Ayan oh. Duterte, walang pangkain, ibalit ang pera. Alam, nakakahiya, no? Nasigawan ka dyan. Kasi ang mga Pilipino, hindi naman po mga bulag yan. Talagang masigawan ka. Kasi nga, wala kayong kwentang leader dyan. Alam nila na ang korupsyon ay kaliwat kanan under Marcos admin. Kaya yung sasabihin mo, isang tabi ang personal interest para sa mamamayan. Walang ganun yun. Hindi nangyari. Yung talumpati mo, walang kwenta yun dahil hindi mo isinasapuso yung mga sinasabi mo. Tingnan mo ito, patawa-tawa ang animal. Oh. Ito, tingnan mo. Oh. Kalamidad ah. Walang trabaho ngayon doon sa nakita natin. Baka masama tayo sa casualty rate. O, tingnan mo. Diyos ko, Nyor! Baho ng bunganga, isa pa. Walang trabaho ngayon doon sa nakita natin. Tingnan mo. Bantot. Anak ng kagwang ka. Maraming biktima dyan, tawa-tawa ka. Ito ba yung leader ng Pilipinas? Buti hindi ka binato dyan ng palakol eh. Di ba ho? Ikaw magiging sensitive ka kasi leader ka ng Pilipinas. Huwag kang tatawa-tawa dyan. Kung nakakarga ka, putsang ina. Huwag mo naman tawanan yung mga biktima na lindol kasi hindi ka katawa-tawa yung nangyayari sa kanila. Kaya masisiro ka talaga sa Mindanao. Marami sa akin. Mantakin mo, tawanan mo yung dilubyo na dumating sa buhay nila. Kahit na sabihin ka, nagjudyo ka, baka mabagsakan daw siya, baka masama ka sa casualty. Kung nabagsakan ka, kasama ka talaga. Hindi pa rin yan tamang venue, tamang panahon, tamang oras na tatawa ka ng ganyan. Lalo ka na leader ka ng bansa. Hindi ka karapat dapat magiging leader. Di ba ho? Dahil tawa ka lang ng tawa, para kang tanga. Sorry si Tatay Digong hindi niya kayang tumawa ng ganyan. Pagdating sa mga ganyan, may mga patay, may mga sakuna, nahirapan. Seryoso si Tatay Digong. Samantala kasi to, hindi naman to nakaranas paano magresponde ng may mga dilubyo. Kagaya po doon sa Tacloban, nung Yolanda, hindi naman sila nakatulong ang mga yan. Pumunta lang doon, nakatayo lang. Pero si Tatay Digong 911, alam nila yung mga sakuna. Pero ito, kawawa nga ang Pilipinas, nagkaroon tayo ng presidenting ganyan, anak ng kagwang. Kaya yung mga taga Mindanao, galit na galit dyan. Sa totoo lang. Pero ngayon, ito, may mga troll sila. Meron daw mga taga-Sulo, nagmamarcha dyan sa Maynila, suporta daw kay Bangag. Wala, bayaran din.
Sa mga taga-Sulu, kababayan ba ninyo ito? Pumunta ng Pilipinas, pumunta ng Maynila para suportahan si Bangag. Anak ng kagwang naman talaga, oh. Los nyo, ito, oh. Oh. Suportahan ang administrasyon na ito Hmm. para mabigyan ng pansin na mayroon din palang mga mamamayan sa Mindanao, Hmm. sa Sulu, Basilan, sumusuporta at nagmamahal kay BBBM. Yeah. Taga-Sulu ba talaga mga yan? Taga-Basilan? Tanga nyo naman taga-Basilan kung sumusuporta kayo kay BBM. Yung ginawa ng Marcos sa mga kapatid nating mga Muslim, Diyos ko, yung massacre na matandang Marcos. Ngayon naman yung BARM, ginulo. Diyos ko, anak ang kagwang. Susuporta ba kayo? Ako sa akin, hindi ito taga-Sulu. Hindi ito taga-Basilan. Taga-bundok yan ng tralala. Mga komunista to, mga NPA ito, pinababa sa bundok. Alam naman natin, yung mga NPA ngayon, komunista, sama-sama sila kay Bangag ngayon, mga Pinklawan Dilawan. Sir, buhok mo pa lang, NPA na NPA ka, sir, eh. Kaya taga-Sulu, Muslim, sir. Lalo na Basilan, sir. Ganyan ba yan? Anak ng kamuti, niloloko yung taong bayan, eh. Rally pa more. Wala, eh. Ano-ano lang nasa isip. Ako, di ako naniniwalang taga-Sulu yun. Suluhin nyo. Ito, ang ganda po ng post ni Attorney Paulo Panelo. Ganyan po yung watawat ng Pilipinas. Basahin ko lang. Kasi kalayaan man pinag-uusapan, sabi, oh. Ito yung post ni Attorney Paulo Panelo, isa sa mga legal counsel ni Vice President Inday Sara. Sabi niya sa post niya, maganda eh, balang araw, magiging malaya tayo. Hindi mula sa dayuhan, kundi sa mga kapwa Pilipinong pinuno ng gobyerno na ganid sa pira at kapangyarihan, magiging malaya tayo mula sa baluktot na sistema at batas na pinapairal nila at sa kahirapan, kahihiyan at kawalan ng dangal na dulot nito. Magiging malaya tayo sa kawalan ng pag-asa sa Pilipinas at sa pangingibang bansa para sa kinabukasan ng ating mga anak. Magiging malaya tayo mula sa ating mga sarili sa pagiging makasarili man at kawalan ng malasakit sa kapwa o sa pagiging manhid o kawalang bahala o sa kakulangan ng kilos, tapang, integridad o kakayanan. Ang pumipigil sa ating baguhin ang kalakaran at sa halip ay tiisin o pansamantalahan na lang ito. Hanggang dumating ang araw na iyon, walang tunay na kalayaan, walang bagong Pilipinas. Sa totoo lang, hindi po tayo malaya ngayon. Kaya't nga siguro Attorney Sal sa kamay ng dayuhan, hindi tayo malaya. Lalo na sa International Criminal Court, puta nagpasakop tayo. Kaya yung mga nabanggit na bayani ni Bangag, Daguhoy, Jigo Silang, Gabriela Silang, yung buhay pa yung binatukan to. Dahil yung kanilang ibinuwis na buhay na sayang lamang under Marcos admin. Hindi tayo malaya sa dayuhan at lalong hindi tayo malaya sa kapwa Pilipino. Ang tunay na kalayaan, alam nyo po kailan? Pag naging Pangulo, si Vice President Inday Sara Duterte. Ayan po, nag-celebrate rin po ngayon ng Araw ng Kalayaan sa pangunguna ni Vice President Inday Sara Duterte. Diyan sa Davao City, Rizal Park. Dumalo din sa okasyon si Vice President Inday Sara, si Vice Mayor para Rigo Duterte at mga representante mula sa iba't ibang sektor sa lungsod. Kayo po ang tanungin, kung kayo po ang tanungin, tunay ba tayong malaya sa panahong ito? May kalayaan ba tayo? Sa akin po, wala po tayong ganap na kalayaan under Marcos admin. Unang-una, ang ating batas, ang ating konstitusyon ay nilululo ng maraming mga mambabatas under Marcos admin.
lalo na po dyan sa Department of Justice noon kay Boyeng Rimulya, na ngayon ay ombudsman. Bendalo ang kanilang ginagawa. Binabaluktot nila ang ating batas, kaya hindi ho tayo malaya. Under Marcos admin, naranasan po natin ang walang habas na korupsyon, pinakamalaking korupsyon na itala sa kasaysayan ng ating bansa. 2 trillion flood control ghost projects. Hindi tayo malaya sa kuko ng mga kawatan, hindi tayo malaya sa kuko ng mga buhaya. Malaya ba talaga tayo? Hindi tayo malaya sa mga dayuhan. Si former President Rodrigo Roa Duterte, kusa po nating isinuko. Hindi pala natin, hindi tayo kasama dyan. Kusa pong isinuko ng gobyernong Marcos at pinagkanulo sa mga banyaga. Binigyan ng eroplano, ginamit ang sandatang lakas para lamang traidorin ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas at ipinadala doon sa International Criminal Court. Lumuhod tayo ng kusa. Yung soberanya ng ating bansa ay isinuko po natin sa International Criminal Court. Kaya hindi po tayo malaya. Yan ang maliwanag dyan. Hindi po tayo malaya dahil lahat po ng mga nagkikritisize sa gobyernong ito ay pinaparusahan. Isa na po dyan ang biktima nila. Kaawa-awang Pastor Apollo Sikibuloy. Yung kaso na matagal nang nabasura, walang ebidensya, binuhay nila. At ginawa ng kasalanan si Pastor Kibuloy at nagaditin ngayon. Pati ang QOGC ay nakaranas ng pang-aapi at panggigipit sa gobyernong Marcos. Kaya hindi po tayo malaya. Marami na pong pinakulong, kinasuhan ng mga nagkikritisize sa kanila. Chavit Singson, Harry Roque, ang dami na po. Mga political vlogger na kinakasuhan, ginigipit ng National Bureau of Investigation. Mga abogadong kinakasuhan, sobrang dami na po nila. Kaya kung sinasabi mong malaya, dapat hindi sinusuppress ang freedom of expression at freedom of speech. Sa panahong ito, under Marcos admin, hindi po tayong lubos na malaya. Nawakan tayo sa liig ng mga oligarkiya. Nagkalat ang mga kriminal, nagkalat ang mga durugista. Kaya legit na hindi po lubos na malaya ang sambayanang Pilipino at ang Pilipinas under Marcos admin. Siguro, pag si Vice President Inday Sara Duterte na ang maging Pangulo ng Pilipinas, ay dyan na natin masasabi na lubos na tayong malaya. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas, Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa.
liko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.